Yan yung result ng ating reading. So okay lang yung sa main, pero doon sa branches meron tayong nakitang isa na mataas, yung lightings. Ano yan, 12.59 yung line 1, yung line 2 niya 12.57. so thermal scanner ulit natin kasi halos 3 hours na tayo nag-ooperate. Pag may nag-red, ibig sabihin may nadidetect siya. Tutukan natin ulit to, yung sa mataas ang amperahe kanina. Guys, dito na kami sa site. Nakatulog ako sa biyahe. So, ito yung lugar na walang bali. So, sa Laguna. So, no bali. Yan. So, kasama ko si Arman. Nagayos ng kanyang safety shoes. Si Dungay ang aming driver. So, bali guys, ito yung ating duty ngayon. So, preventive maintenance. So, mayroon tayong dala-dalang mga gamit dito na kilometer. Yan. Tapos yung ating insulation resistance tester. At yung ating thermal scanner yan. Ito yung bago nating nadagdag na pang preventive maintenance guys. So first time nating makahawak nito at makagamit nito. So hindi ko pa siya masyadong napag-aralan. So mamaya titingnan ko kung pwedeng mag-video doon. So ito yung kagandahan guys kapag mayroon kang gamit na thermal scanner. So ang purpose nito ay nasusukat niya yung init ng mga wire kapag ito ay itinutok mo doon sa panel board. So pwede siyang itutok ng malayo sa panel board, mga 2 meters, mga ganyan. Itutok mo lang to sa panel board, yan makukuha niya yung sukat o temperature ng mga wire doon o bus bar. Ayan, ito kagandahan kapag mayroong gamit na thermal scanner. Si kilometer naman guys, so alam naman natin na ang gamit niya ay nakukuha niya yung sukat ng amperahe o yung running current na dumadali sa wire, kung overload na ba siya o hindi. At ito naman si ating insulation resistance tester o kilala sa tawag na Meagher. Ito naman ay nakakasukat naman ng resistance ng insulation o kung yung wire mo ay may sayad o nakasayad sa ground, madali niyang nadidetect. Ito yung trabaho ni insulation resistance tester. Yan, nabubulol pa tayo. So yun, tara, update namin kayo mamaya. Ang aga pa, ang ganda dito sa lugar ni Laguna. Yes, pupunta na kami dito sa side dyan. Paano ka nakikita Dungay? Guys, Tama na kami. pasok muna kami doon guys. Tara. Dyan na sa loob yan. Yan yung yan yung papel. Ito yung ating guys, form para doon sa tester natin o pag gamitin natin to sa insulation resistance tester. So dito natin ilalagay yung mga reading ng ating Meagher tester o insulation resistance tester natin guys. Okay. Kauna-unahan natin gagawin ito sa taong 2023. Ano nito? Alas 8 ng umaga. Mamaya pa sila 11 magbubukas eh. Tayo ba? Kaya Dudes oh. Linisin muna natin to. So una natin gagawin ay bolt tightening muna. I-off natin yung power supply mamaya. Ito eh. So yun, off muna natin para malinisan natin ng maayos at ma-bolt tightening natin ng maganda. Yun.
So madilim. Yan. Sunod na project niya naman yung vacuum. 100 ampere lang. Bali 30 mm square lang yung kanyang wire. 2 pole at line to line yung kanyang connection. So lahat pati earphone ay 2 pole. 2 pole single phase. Okay, so bultitinin ko muna. Pero ito may ano kasi ito lock washer, kaya hindi ito basta-basta lumuluwag yung mga ganito. So dito tingnan din natin. Ito hindi rin, okay din. Hindi naman basta lumuluwag itong mga ganito. So sa taas, sa line side, okay naman yan. Ito may power yan yan, may bit siya. So naka-screw type lang siya yung kanyang terminal. So bago natin i-on yung ating main, so off muna natin lahat yung branches. Tapos isa-isahin natin on para hindi mabigla yung ating load. So natin ang main. Tapos isa-isahin natin. Mabalik to naman siya. Ayan ano lang, nagmamalfunction na itong ano nyo sir, itong isang to. Ayan nagmamalfunction na siya kasi nakaraming trip na to Ilang ampere yan? Sa pag-on lang naman yan kailangan isa-isa lang. So naka-on yung cellphone mo. Oo, on. So yun guys, nakita natin na itong number 1 ay nagmamalfunction na siya. Hindi naman siya sorted, pero nagmamalfunction siya. So para magamit pa rin natin yung dati niyang wire, so mayroong spare dito, kukuhain natin, papalit natin dito. 4 nga yan On muna natin to sa kung okay yung connection niya. Okay. So, lubat na yung ating flashlight So, ang sunod natin guys, yung nagagawin ay meter muna. Bago natin chrometer. Chrometer pagkatapos mamaya pag-operation na. Then, panghuli natin yung thermal scanner natin. So, ano muna tayo? Ano bang nakalagay dyan sa ating 3.5 size ng wire natin. Line 1, line 2. Ilan? Hindi umabot 300. Ilan?
280 lang. Sigurado bagsak din yan. Aircon nakasaklak eh. Okay. Oh. Bagsak din yan. Tapos number 8. Ano number 8? Lightings. Sa lightings 100. Line 1 to ground. Ground. Ay, bagsak. Line 2 to ground 0. Ano yan? Number 10, ano bang nakasulat yan? Okay. So guys, okay na. Tapos na tayo mag-meager. Pero may nakikita tayo na hindi pumasa dahil nga meron tayong 3 aircon. So hindi siya pumasa talaga kasi nga nag-ano yan eh. Naka-on yung NEMA. So merong continuity talaga kapag naka-on yung NEMA niya. Tapos meron din tayo nakita iba, failed yung sa line 2 to ground din. Pero ngayon, tinaas natin, hindi naman siya shorted. So, ibig sabihin lang, nadidetect siya ni Meager. Kasi si Meager kasi guys, nadidetect niya yung lamig, yung ground. Kaya pag ganon, na halimbawang magkadikit na yung wire, kahit na may balot yan, kung halimbawang manipis, nadidetect niya yan ang lamig. O nadidetect niya yung ground. Pero ngayon, hindi naman siya shorted. So mamaya, ipa-pull load natin. Papaganahin natin lahat, aircon, outlet, ilaw. Tapos saka natin kuha ng thermal scanner. Okay, so guys, naka-energize na lahat yung ating load. So mga na yan, 30 minutes ata na nakalipas. So subukan nating i-scan. Pindutin lang natin yung on button niya. So yan. So i-scan lang natin dito natin sa malayo na part para makuhaan niya yung kabuuan ng panel board. And guys, pag ganyan na, luminaw na siya. Subukan natin. Press yung kanyang switch. Ayan. So ito guys, magsisave na yan siya. Tapos ang gagawin doon, i-connect natin to sa computer. Tapos doon makikita yung result kung ano yung mga sukat ng temperature kada isa. Lahat yan guys, susukatin niya ang temperature niyan. Lahat ng branches, pati yung bus bar, pati yung main doon sa taas. Makikita mo doon, o makikita natin doon sa printed na papel natin. So ngayon, wala tayong nakikitang mas mainit na portion sa mga parts na yan. Kasi hindi naman siya warning. Kasi may warning yan dyan eh. Pupula siya. So doon guys sa printed na natin, na papel, doon natin makikita kung alin doon ang mataas ang temperature. So yun, naantay natin kapag nakapag-print na tayo. So yun guys, basic pa lang yung ating natutunan dito. Ito. So marami-rami pa tayong pag-aaralan dito. Para malaman natin na balance yung ating load, ay kukuha natin guys ng reading sa ating climameter. So nakaset tayo sa alternating current or sa kanyang ampere. Ito. So unahin natin yung main. Sandali lang na. Tapos pindutin natin yung hold button. Okay. So sa line 1 tayo. Ang reading niya ay 20. Line 1 ng main. So sa line 2 tayo. Hold natin. 21 yung line 2. Okay na? Sindutin natin ulit para mag-release. So dito tayo sa branches. Line 1. Okay. Wala pa si Bing na.
0.22. Yan yung result ng ating reading. So, okay lang yung sa main. Pero doon sa branches, meron tayong nakitang isa na mataas. Yung Lightings. ano yan? 12.59. Yung line 1. Yung line 2 niya, 12.27. So, the thermal scanner ulit natin kasi halos 3 hours na tayo nag-ooperate. Kaya, ngayon, nalaman na natin yung kanyang pinaka-maximum na load. So, iti-thermal scanner natin ulit. Kasi, ano yan, overload yan eh. Kasi yung breaker niyan, 20 ampere lang. So, pindot. On lang. Pag may nag-red, ibig sabihin may nadidetect siya. Pero wala naman oh. Normal pa rin ah. 32. Surface temperature. Tutukan natin guys yung part na mataas ang kanyang reading. Tutukan natin ulit to. Yung sa mataas ang amperahe kanina. 33. 33.7 ulit. 33.8 yung yun yung umiinit na wire, konti lang naman. Yung iba is 32. Okay lang. So makikita natin ang pangkalahatang reading niyan kapag na-print na natin. Dito. 31. So bukod tangi siya yung isang sirkito na umiinit kanina. 33. Ayun talaga mataas. Yung pinakamataas kanina. Ayun. Ngayon 33. Inuan tayo ng so ayusin na lang natin yan mamaya. Pa-print na lang natin yan doon sa ating computer sa bahay. meron na kayo naman yan eh. And guys, pupunta na kami ni Arman sa aming service. So mamaya dadaan pa kami ng Kanlubang. Mayroon pa kaming i-asbuild doon. Tapos dadaanan pa namin sa Binyan sila Walter. May dadaan kami na scaffolding kasi maglalagay sila ng para sa abang ng fire alarm. So ngayon ay hanap muna tayo ng makainan pati withdrawan. Ito, withdrawan oh.